Isang 10 taong gulang na batang babae ang laging naglalakad papuntang paaralan. Ngunit isang umaga, hindi siya naglakad papuntang paaralan. Nawawala ang anak ko. Mukhang hindi siya pumasok sa paaralan kanina. Nagkaroon ng malawakang paghahanap ng dukutin ng isang mamamatay taong nagkukubli sa mismong harap ng lahat, ang isang batang babae. Sa huli, humarap din siya sa mga pulis. Isa akong halimaw sa ginawa ko. Tatalakayin ko ang malagim na pagkawala ni Jessica Ridgway at kung paano natunton ng mga pulis ang lalaking responsabale. Ako si Angelette Levy at ito ang Crime Fix. Noong umaga ng Oktubre 5, 2012, umalis papuntang paaralan ang 10 taong gulang na si Jessica Ridgway. Ilang daang beses na niyang nilakad ang rutang yon, pero iba ang umagang yon. At hindi nakarating si Jessica. Nawawala ang anak kong babae. Mukhang hindi siya dumating sa paaralan kanina. Pagkalipas ng 5 araw, natagpuan ng pulisya ang labi ni Jessica sa Bukirin. Ang paghahanap sa pumatay sa kanya ay nagdala sa mga investigador sa isang binatilyong nakatirang wala pang 1 milya ang layo. Isang binatilyong nag-aaral sa lahat ng bagay ng mortuary science. Isang binatilyo na ang sariling ina ang tatawag na magbabago ng lahat. Siya ang gumawa nito, pinigay ang detalye, at ang labi niya nasa bahay ko. Ang pahayag ni Austin Sigg sa pulis ay naglantad ng matagal ng namumuong kadiliman. Isang pagkahumaling sa kamatayan, isang pagbulusok sa marahas na pornografya, at isang pag-amin. Isa akong halimaw sa ginawa ko. Ako ang... Hindi ko alam. Hindi ako makahanap ng mas angkop na salita para ilarawan ang kasamaan. Exacto. Si Jessica Ridgway ay 10 taong gulang. Nakatira siya sa Westminster, Colorado, isang suburb, na mga 20 minuto hilagang kanluran ng Denver. Ayon sa pamilya niya, siya ay matalino, masayahin, mahilig sa paaralan, at paborito ang kulay ube. Sabi ng lola niya, mahiyain at tahimik siya. Mas gusto pa niyang maglaro ng Monster High na manika sa bahay kaysa maglakwatsa. Malamang mahilig siyang mapag-isa at hindi agad nakikipagkaibigan kahit may ilan naman siyang kaibigan. Pero hindi siya yung tipo na, alam mo yon, hindi talaga siya extrovert. Madalas, diretso siyang pumapasok at umuwi galing paaralan. Mahilig siyang manood ng Disney. Gusto rin niyang maglaro ng mga manikang Monster High. Mahilig siyang mag-scooter pero alam niya dapat lang siya sa aming kalye. Noong Oktubre 5, nagising si Jessica tulad ng karaniwang araw ng pasok. Tumunog ang alarm niya ng 7:45. Kakauwi lang ng nanay niya si Sarah mula sa kanyang overnight na trabaho. Narinig ni Sarah ang alarm ni Jessica, umakyat siya sa itaas at sinabi sa kanya na oras na para gumising. Bumaba si Jessica, nanood ng TV, kumain ng almusal at nagbalat ng orange para merienda. Nagniebe noong nakaraang gabi kaya sinabihan siya ni Sarah na magsuot ng makakapal na damit. Isinuot ni Jessica ang itim na puffy jacket na may pink lining, itim na bota na may pom-poms, at magkaibang kulay na medyas, neon green at neon pink. Suot niya ang lilang salamin at light gray na backpack na may pink na bulaklak. Mga 8:25, lumabas siya sa harapang pinto. Pinanood ni Sarah habang tumatawid siya sa kalsada papunta sa bahay ng kaibigan niya. Ganito lagi ang routine. Isinara ni Sarah ang pinto, umakyat at natulog matapos galing sa night shift. Na yung umaga, na yung hapon, parang gumangon ako at pumunta ako sa banyo. Tapos, narinig kong tumunog ang telepono. Kaya bumaba agad ako at kinuha ang telepono ko. Ibig sabihin, hindi mo nilalagay ang telepono mo sa tabi ng kama mo. Hindi. Sa ganung paraan, makakatulog ka talaga ng maayos. Ooh. Sige. Keeps calling me. Isang paaralan na kasi gusto kong gumalik sa kolehiyo. Kaya may isang kolehiyo na palaging tumatawag sa akin araw-araw. Sige, narinig mong tumunog ang telepono mo, tapos ano nangyari? Tapos bumaba ako at nakita kong tumawag ang paaralan at nag-iwan ng mensahe. Pinakinggan ko ang mensahe at sinabi nila na kailangan nilang pag-usapan si Jessica na hindi pumasok sa paaralan. At doon na ako umalis. Umalis ako at pumunta doon.
Sinubukan kong tawagan siya gamit ang telepono namin sa bahay. At walang sumagot, kaya umalis ako ng bahay at pumunta sa bahay niya at kumatok ng malakas sa pinto niya. At walang sumagot sa pinto. Kaya pumunta ako sa paaralan at balak kong kausapin ang mga tao sa opisina. Walang tao sa opisina. Hindi nakapasok si Jessica sa paaralan, ngunit nakita lang ni Sarah Ridgway ang tawag bandang alas 4:30 ng hapon matapos magising. Tumalad si Sarah sa bahay ng kaibigan niya pero walang sumagot. Nagmaneho siya papunta sa paaralan pero sarado ang opisina. Nagmaneho siyang pabalik sa bahay ng kaibigan, kumatok at pinindot ang doorbell pero walang sumagot. Kaya tumawag siya sa siyam na isang-isang. Siyam na isang na po emergency. Sige, ano po nangyayari dyan? Nawawala ang anak kong babae. Palagay ko hindi siya pumasok sa paaralan ngayon umaga. Ilang taon na ang anak kong babae? Patay na siya. Okay. Nakasama ba siya ng ama niya or ng iba pa? Hindi. Nasa Missouri ang ama niya. Missouri. Pulis? Sige. Ano tamaran ng anak mong babae? Jessica Ridgway? Ridgway. Rajweg. Sige, kaarawan ni Jessica yan. Ang sumunod ay isang malawakang paghahanap, daan-daang mga pulis at pati na rin mga voluntaryo at isang Amber Alert para sa lola ni Jessica. Ito ay isang takot na dala-dala niya ng maraming taon. Lagi akong nag-aalala na baka may kukuha ng isa sa mga anak ko apo ko. Nag-alala rin ako noon para sa mga babae nung bata pa sila. At pagkatapos ay naglalakad papuntang paaralan. Nag-aalala lang talaga ako. Hindi mapakali ang kanyang tiyahin na si Rebecca, kaya kinuha niya ang kanyang aso at sinimulang lakarin ang daan na tinatahak ni Jessica papuntang paaralan. Tinanong niya, kasama mo si Jessica? Sabi ko, hindi. At pagkatapos, ano na? Nagpanik siya, halos umiyak, at sinabing hindi siya nakarating sa paaralan. Ano ang ginawa mo pagkatapos? Sabi ko, umuwi ka na. At umuwi rin ako. Tumawag siya sa telepono sa bahay at hindi ko nasagot ang tawag. Tapos tinawagan mo siya. At pagkatapos, tinawagan ko siya ulit gamit ang cellphone ko. At pagkatapos, ano ang naging usapan ninyo? Sabi niya, nandito lang ako sa bahay at pupunta ako sa eskwelahan. Kailangan mong umuwi. Kailangan nating magpakalma. Kailangan mong tawagan ng polis at umuwi na tayo. Kailangan mong umuwi. Sige, at ano ginawa na? Umuwi siya, dumating siya. Nandun na siya agad sa pintuan pagkatapos kong sabihin sa kanya na umuwi. At pagkatapos, anong ginawa niyo yung lahat nung dumating siya sa bahay? Nanatili siya doon at ako naman ay nagpunta sa park kasama ang aso ko. Papunta sa parang malapit sa paaralan ni Jessica. Sige, tumawag pa siya sa siyam na isang-isa. Sa tingin ko oo, kasi pagbalik ko sa bahay, nandun ang lahat. Sige, pero hindi mo siya napitan na tumawag sa siyam na isang-isa. Hindi ko alam. Pero natakot na si Jessica noon. Naalala ni Rebecca nang umuwi si Jessica na balisa ilang linggo na ang nakalipas matapos siyang mapunta sa parke kung saan may mga taong nakatayo at nakatingin. Sabi niya, may mga taong nakatayo lang sa tabi ng puno sa party, kaya kinabahan siya at umuwi. 3 linggo na ang nakalipas. Pagkalipas ng 2 araw, Oktubre 7, may nangyaring pag-usad. Natagpuan ang bag ni Jessica sa isang bangketa sa Superior, mga 6 na milya mula sa kanilang bahay. Nasa loob nito ang kanyang mga damit, kahel at lilang salamin. Alam na ng mga detective noon ang malungkot na katotohanan. Hindi iniiwan ng bata ang salamin niya. Sinubukan ng lola ni Jessica na unawain ito. Hindi ko alam, hindi siya ganito. Simula pagkabata, lagi kong sinasabi, huwag siyang sumakay sa kotse ng mga hindi niya kilala. Kaya hindi ko inakalang gagawin niya iyon. Baka nagsimula siyang maglakad papuntang paaralan pero hindi nakarating. Kaya tumuloy rin siya sa paaralan. Late siyang dumating sa paaralan, siguro sarado na ang pinto kaya umuwi na lang siya. Pero di ko alam paano siya uuwi at mukhang hindi siya nakauwi. 5 araw matapos siyang mawala, Oktubre 11 manggagawang naglilinis ng basura sa bukirin sa Arvada ang may natagpuan. Isa itong itim na plastik ng basura, mabigat, mas mabigat kaysa sa inaasahan. Nilapitan ko at pinulot iyon. Si Herman ay mga 30 talampakan ang layo mula sa akin sa kanluran ko. Sabi ko,
Ano ba to? Mga 30-40 libra, pero ganito lang kababaw. At bag ito na ganito kataas. Ano kayang bagay ang sobrang bigat pero maliit lang? Nagbiro si Herman sa akin. Sabi niya, ayan na ang bag ng pera na hinahanap mo. Sabi ko, kung pera yan, akin na lahat, di ko ipapamahagi. Nagbibiruan lang kami. Kaya tinanggal ko yung zip cinch tie. May plastic yon na iniila mo para isara yung ibabaw ng trash bag. Ano yun? Cinch tie. Tula yun, parang pula. Hindi mabuksan ng pusa ang itim na bag. Binuksan ko yun. At naisip ko, may isa pang kaparehong bag, pero nakarulyo na may pit sa ilalim. At pareho lang yung bag, pero nakarulyo. Sabi ko, hindi tama to. May mali talaga sa isang tao. Alam mo, hindi ito basura. Kinuha ko yung ilalim ng bag at binaba pa yung nakarulyong isa. Sabay talbog at umol niya. Pupulutin ko na akala ko pinisil ko lang, pero pinisil ko talaga. Bigla akong matras. Sabi ko, Herman, tingnan mo nga ito. Nakita niya mukha ko at ayaw niya talagang lumapit. Sabi niya baka patay na aso yan, pero sabi ko, hindi, tingin ko hindi yung patay na aso. Sa tingin ko kung aso yon, mararamdaman ko sana yung mga buto. Alam mo yan, yung mga butong binti ng aso at lahat yon. Basta hindi ko lang gusto yung ganung paraan. Hindi ko alam. Sabi ko, ang una ko naisip, sanggol ito. Anong sinabi mo? May nakita ako. Kulay ng balat, makikita mong nabuksan ng tiyan na punit. Tinitingnan at inilalarawan ng mga lalaki ito, makikita mo kung saan pinutol ang mga braso. Si Jessica iyon. Nagsimula na ang paghahanap, ngunit hindi para sa nawawalang babae. Para ito sa isang mamamatay tao. Kumuha ng DNA ang mga investigador mula sa katawan ni Jessica at sa kanyang bote ng tubig at nagturo ang lahat ng ito sa iisang tao. Naswab na ng FBI ang isang tao na nakatira wala pang 1 milya mula sa bahay ni Jessica. Nag-post si Mindy sa kanyang account ang larawan ito ng proyektong ginawa niya. At sinabi niya, sa tingin ko, ito ay isang bagay na nasa Museo ng Kalikasan at Agham o parang ganoon. At sabi niya, ano o pinakamabilis at hindi magulong paraan para... I've got on my phone. What's the fast... Itapon ng bangkay. Sabi niya, alam daw ni Austin. Si Austin Sig, 17 ay tumigil sa high school para mag-aral ng mortuary science at forensic sa Warren Tech. Mahilig siya sa kung paano gumagana at napaghihiwalay ang katawan ng tao. Isang batang nanalo sa kompetisyon sa Agam dahil sa proyekto niya tungkol sa pagkabulok ng mga daga. At noong Oktubre 23, tumawag ang kanyang ina na nagbago ng lahat. Hi, kailangan ko pong pumunta kayo sa bahay namin. Gusto mo anak ko na sumuko kaugnay ng pagtatay ng Setyembre 20. Sige, ano po ang address? 10,622 West, 100 at 2nd Avenue. At ano pong nangyayari? Ma'am, hindi ko po kayo marinig. Kakaamin lang niya na siya ang pumatay. Alam ko, sabihin mo kung anong nangyayari. Pwede mo bang sabihin eksakto ang sinabi niya? Siyang gumawa, ibinigay niya sa akin ang mga detalye at nasa bahay ko ang mga labi niya. Ilang taon ng anak mo lalaki? 17. Sandali lang. Ano pangalan ng anak mo lalaki? Austin, say? Pagdating ng pulis sa bahay ng Sig, naghihintay na si Austin nang walang paglaban, gaya ng pangako niya. Dinala siya sa himpilan ng pulisya, pinaupo sa silid ng interview at sa sumunod na ilang oras, sinabi niyang nagmamaneho lang siya at napadpad sa lugar ni Jessica. Nakahanap siya ng tagong paradahan at naghintay hanggang makita si Jessica na naglalakad. Alam niyang wala na itong ibang pupuntahan. Pagkatapos, ikinuwento ni Austin Sig sa kanila ang ginawa niya. Ako. Hinatid ko ang kapatid ko sa paaralan at hindi ko alam kung bakit. Basta. Nagsimimula akong magmaneho ng paikot-ikot na parang walang direksyon. Umuwi ako ng mga 5-10 minuto lang. Tapos naglakad-lakad lang ako. Umalis ako. At bumalik.
At pumunta ako. Bumalik ako sa kotse ko pagkatapos ng mga 10 minutong paglalakad at ako'y umalis. Hindi ko na maalala kung saan ako dumaan. Ang natatandaan ko lang ay napunta ako. Nakahanap ako ng lugar sa kanilang kapitbahayan kung saan ako pwedeng mag-park na hindi mapapansin ng kahit sino. Basta isang lugar na puro bakod lang. Kasi habang nagmamaneho ako, parang tumitingin-tingin lang ako. At nakita ko siya at nakahanap ako ng mapaparadahan. Kaya nag-park ako at naghintay. At nang dumaan siya, sinunggaban ko siya. Walang plano ang lugar, oras, lahat ng bagay. Lahat ay random lang. Sumigaw siya at sinabi ko sa kanya na tumahimik. At ginamit ko ang zip ties para itali ang kanyang mga kamay at paa. Tapos sumakay ako sa unahang upuan ng kotse ko at nagmaneho ako ng paikot-ikot. Siguro mga 10-20 minuto. Tinanong ko siya kung may cellphone siya, hinanap ko yun. Aiko. Patuloy niya akong tinatanong at sinasagot ko naman, pero nagsisinungaling ako sa kanya. Sinasabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat at nagsisinungaling lang ako sa kanya. Sa kotse, hawak ni Jessica ang snowball sa mga kamay niya buong oras. At nang sa wakas ay tanggalin ni Austin ang zip ties sa mga pulsuhan niya. Malamig at namumula na ang kanyang mga kamay. Sa kwarto, umupo siya kasama si Jessica, nanood ng Netflix, pinakain siya ng pizza at sinabing magiging maayos ang lahat. At pagkatapos, hindi na naging maayos. Mula doon, binalabas ko siya mula sa likurang upuan ng sasakyan ko. Tinanggal ko ang mga zip tie. At dinala ko siya sa aking kwarto. Pinaupo ko siya sa aking kwarto at binuksan ko ang Netflix sa TV para sa kanya. Parang Family Guy yata o iba pa, hindi ko na maalala. May palabas na cartoon. Umupo lang ako doon at tinitigan ko siya at naalala ko na parang walang laman ang isip ko. Walang kahit anong iniisip. Wala talaga. At talagang natakot ako doon. Sumigaw siya at sinabi ko sa kanya na tumahimik siya at ginamit ko ang zip ties para itali ang kanyang mga kamay at paa. Tapos lumipat ako sa harap ng kotse ko at nagmaneho ako ng paikot-ikot ng mga 10-20 minuto siguro. Tinanong ko siya kung may cellphone siya, hinanap ko yun. Ako. Patuloy niya akong tinatanong at sinasagot ko naman ang mga iyon at nagsisinungaling ako sa kanya. Sinasabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat at nagsisinungaling lang talaga ako sa kanya. Kaya pagkatapos ng matagal na pag-ikot-ikot, nakahanap din ako ng mapaparadahan. Tinignan ko backpack niya, wala siyang cellphone or iba pa. At pagkatapos noon, sumakay ulit ako sa harapang upuan ng kotse ko at nagmaneho pa uwi sa bahay namin. Bumaba ako ng kotse, binuksan ang garahe, ipinafak ang kotse at isinara ang pinto sa likod ko. Wala doon, pasensya na. Wala doon, pinalabas ko siya mula sa likod ng kotse ko. Tinanggal ko ang zip ties. At dinala ko siya sa kwarto ko. Pinaupo ko siya sa kwarto ko at pinatugtog ko ang Netflix sa TV para sa kanya. Parang Family Guy yata yun o kung ano man. Hindi ko na maalala. May palabas na cartoon. Umupo lang ako doon at tinitigan ko siya at
Ang natatandaan ko lang, talagang blanco ang isip ko. Walang iniisip, wala talaga. At talagang natakot ako doon. At pagkatapos ko maupo doon ng siguro, ng isang oras siguro, hindi ko na talaga matandaan. Parang noon, naging kakaiba ang takbo ng oras. Pagkatapos noon, pinasuot ko sa kanya ang isang t-shirt at shorts na meron ako. Pinapasok ko siya sa banyo para gawin yun. Pagbalik niya, sinabi kong ilagay lahat ng damit at kailangan niya sa backpack para sa pagbalik. At pagkatapos niyang gawin yun, lumapit ako sa likod niya. At una kong sinubukan gumamit ng zip ties para sakalin siya. Pero sumakit lang ang balat ko at hindi talaga gumana. Hindi nito nagawa ang dapat gawin. Kaya agad-agad, kahit hindi ko pa tinatanggal ang zip ties o ano paman, agad akong lumipat sa pagsakal sa kanya gamit ang aking mga kamay. Pagkatapos nun, Sana ay patay na siya. Inilagay ko siya sa aking bathtub nang nakadapa. At sinigurado kong pinuno ko ito ng tubig para siguradong patay na talaga siya. At pagkatapos ay pinutol ko ang mga damit at itinapon sa isang trash bag. At pagkatapos, umupo ako at napaiyak na lang ako. Sa banyo. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pagkatapos noon, sa pagtatangkang itago ang aking ginawa, sinimulan kong putul-putulin ang katawan sa loob ng bathtub. At inilagay ang mga ito sa mga supot ng basura. Wala doon. Nilinis ko ang lahat ng kaya kong linisin. At kinuha ko ang kanyang katawan at inilabi ko ito sa aking likod bahay. May doon akong maliit na shed malapit sa pool. Inilagay ko siya sa pinakadulo sa likod. ikinuwento ni Austin Sigg sa mga investigador ang tungkol sa lagari at kung paano niya sanang gagamitan ng cutter. Pero sobrang tagal nito. Bumalik siya sa ibaba para kunin ang sawzall. Malakas ang lagaring ito at madalas gamitin sa mga mabibigat na gawaing demolisyon. Kinuha ko ang gunting, pumasok ako, hinubaran siya, piniga ang mga damit niya sa bathtub at itinapon ang mga iyon sa isang itim na trash bag kasama ng iba pang kalat na nasa garahe. Hindi, yun yung kinuha ko yun at inilabi ko lang sa tabi yung mismong bag. Inilagay lang sa tabi ang mga bag na may piraso habang inaasikaso ang iba pa at pagkatapos nandoon na lahat ng bag. Yung mga bag, ginamit ko lang pagkatapos kong gupitan ng mga damit at iba pang ganong bagay. Nung kinuha ko ang gunting, kinuha ko rin ang bag. Saan mo nakuha ang mga yan? Yung mga bag, hindi ko na maalala kung saan ko sila nakuha. Sa likod bahay o sa garahe kasi meron tayo sa parehong lugar. Hindi ko na maalala kung saan ko sila kinuha. Alam mo ba kung anong brand yun? Hindi ko alam. Yung official na unang pumunta sa bahay ko at nagtanong kung naalala ko yon, hindi ko naalala. At siguro parang glad or gano'n, hindi ko alam. Anong itsura nila? Iting sila na may pulang tali na hawakan. Sige. Kaya may mga tali sa loob nito. Sige.
Kaya isang sako lang ng basura nilalabas mo ngayon. Tama, hindi. Sige, may parang maliit na rolyo. Sige. Doon sila nakalagay. At kaya kapag dinadala ko na ang gunting at iba pa, doon ko na rin dala ang mga iyon. At pinuputol ko ang mga damit at ilalagay ko sila sa sarili nilang trash bag matapos bigayan. Pagkatapos nun, hinayaan ko lang na madri ng tubig kasi matagal yun. At habang hinihintay ko yun, doon ako kumuha ng lagaring sozol. At Yan ang isang bagay na naisip mo na noon, panong iniisip mong gawin yun sa isang tao. hindi. Paano mo naisip na gagawin mo yan? Naisip ko na gamit lang ang cutter kasi alam ko na pwedeng paikutan ang human skeleton dahil parang jigsaw puzzle ang pagkakabit nito. Kapag tama ang lugar, madali silang maghiwalay. Ooh! Pero oo, hindi ko talaga naisip kung gaano katagal gawin no gamit ang utility knife. At kaya nung naghahanap ako ng mga garbage bag, nung nakita ko yung lagaring de kuryente, kaya kinuha ko yun at nagdesisyon akong gamitin na lang yun. At tingin ko, naging malinaw na ito sa amin, pero ang ibig kong sabihin, naiintindihan mo naman kung anong ginagawa mo noon. Anong naiintindihan mong ginagawa mo noon? Bakit hindi mo sabihin sa amin, ilagay mo sa sarili mo mga salita? Hindi ko alam ginagawa ko nun kasi maliit lang siya. Literal kahit sinong babae nun na mas maliit ang pangangatawan kaysa sa akin, pwede ko siyang atakihin. Kaya kahit isang adulto. Kahit adulto, walang kinalaman ng edad. Ang tanong lang ay, mas malaki ba sila kaysa sa akin? Kaya ko ba silang madaig? At ang edad niya marahil ang tanging dahilan kung bakit hindi ko siya pinahirapan o ginahasa o ginawa ang alinman sa mga kakilakilabot na bagay na yon sa kanya. Dahil pakiramdam ko ay posible kong magawa yon sa mas matanda. Hindi ko alam. Bago niya iniwan ang katawan niya sa parang, may pinagplanuhan siyang ginawa. Kinuha niya ang kahoy na krus mula sa kwarto at inilagay kasama ng mga labi ni Jessica. Umasa siya na hahabulin ng mga investigador ang maling lead, isang panatikong relihiyoso, ibang tao talaga. Matagal na itong nakasabit sa kwarto ko, di ko na rin alam gaano katagal. Wala lang naman. Isa lang yan sa mga nilagay ko doon sa pag-asang baka, alam mo na, umaasa ako na baka isipin na lang isang panatikong relihiyoso ang may gawa. O kaya naman baka may makita mas malalim na kahulugan doon kahit wala naman talaga. Wala ba talaga? Wala. May dahilan ba kung bakit nilagay yun doon? Para lang lituin ang mga pulis. At yun lang, wala na. Ang tanging kwintas na suot ko ay ito at ito lang. At yun lang din ang alahas na sinusuot ko. Ito ang nadiskubre ng mga investigador nang siyasatin nila ang nakaraan ni Austin Sigg ilang buwan bago nawala si Jessica. May isa pang pag-atake. Isang babaeng nagjo-jogging mag-isa sa Kettner Lake. May lumapit sa kanya mula sa likod at sinubukang ipuwersa ang isang tilang binasa sa chloroform sa kanyang mukha. Lumaban siya, sumigaw at nakatakas. Sa interogasyon, sinabi niya kung paano niya ginawa ang chloroform. Sa palagay ko, gumamit siya ng bleach at acetone. Kapag pinaghalo mo ang mga iyon at pinalamig, makakakuha ka ng kaunting konsentrado ng chloroform dito. Walang alam noon ang pulisya kung sino ang salarin, pero ang DNA na naiwan ang siyang nag-ugnay kalaunan sa dalawang kaso. Si Austin Sigg, ang binatilyong nakaupo sa silid ng interogasyon, ay siya ring taong nagtangkang dumukot sa jogger na iyon. Nang tanungin siya ng mga detektib, hindi lang niya ikinuwento ang nangyari, kundi pati ang mga iniisip niya na nag-udyok din sa kanya kidnapin si Jessica makalipas ang ilang buwan. Mula sa kinaroroonan ko, may 100 na diretso papunta at tumatawid mismo sa kalsada. At plano ko lang na buhatin siya at tumawid dahil halos walang tao nun kasi abala ang lahat sa ibang bagay. Halos wala talagang tao. Ibig ko sabihin, ang dami kong pagpipilian. Sobrang dami ng iba't ibang opsyon na hindi ko na alam.
May option na pwede ko namang iwan na lang sa kotse o iwan siya sa kotse, magmaneho papunta kung saan at ewan ko na. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong gawin sa halos lahat ng yon. Ang alam ko lang ay gusto kong gumukot ng isang tao. Sinabi niya sa mga detektib na nakalabas na siyang manghuli ng 2 o 3 beses bago si Jessica. Magmamaneho siya hanggang sa mauubos ang isang kapat na tangke ng gasolina. Hinahanap lang ang mas maliit na taong kaya niyang talunin. Para maintindihan kung paano narating ng teenager ito, kailangan mong balikan ang nakaraan. Sinabi ni Austin sa mga investigador na nagsimula ito sa pagka-addict niya sa pornografiya. Sa una ra ay normal lang, pero lumala kalaunan. Nagsimula siyang manood ng mas mararahas na palabas gaya ng bondage, panggagahasa at snuff films. At habang mas nanonood siya, mas matinding bagay ang kailangan niya para maramdaman ang parehong sensasyon. Kailan talaga nagbabago yun? Kailan nagsisimula? Gets ko na ang tinutukoy mo ay pagiging addict dito. Ibig ko sabihin, ang tinutukoy mo ba ay kung hindi man isang beses sa isang araw ay maraming beses sa isang araw at nagsasalsal ka habang nanonood ng ganitong uri ng pornografiya? Oo, sige. Kailan nagbabago yan? At anong nagbabago? Ilarawan mo sa akin ng detalyado ang nakita mo. Ilarawan mo sa akin kung ano ang nakita mo. Parang bondage. Nakita ko na ang mga snuff film. Nakita ko na, ilarawan mo sa akin. Ano bang tinutukoy mo? Tulad ng mga pinilit na gawaing sexual, gaya ng panggagahasa, mga bagay na ganon. Nakita ko na. Tulad ng pagputol-putol ng katawan na ipinapakita sa paraang sexual. Nakita ko na. What? Anong naramdaman mo habang pinapanood mo ito? Habang nagsasarili ako noon, nakaramdam ako ng matinding rush. Naramdaman kong masarap. Pero pagkatapos agad, nakakaramdam ako ng guilt. Oo. Nakakaramdam ako ng guilt. Sumasama pakiramdam ng diyan ko at nakakaramdam ako. Kaya mo pa bang malibugan sa normal na porn o karahasan na lang gusto mo? Kaya ko pa naman. Kaya ko pa naman, pero mas madali talaga kapag mas matindi na. Kaya mas exciting talaga yun. Siguro nga, mga bagay tulad ng 4chan, meron talagang mga lugar na hindi lang basta ordinaryo. Diyan mo makikita yung pinakamadilim na bahagi ng internet na lumalabas sa mga ganong lugar. At rin tawag doon. Mga bagay tulad ng 4chan, mga bagay na sinasabi mo. I spell mo ang apat. Numero apat. Habit. Ang chan sa internet na lengguwahe ay tumutukoy sa isang lugar kung saan natikipon-tipon ang mga larawan, mga post at iba pa. Parang isang Facebook na walang pangalan halos, kung saan wala kang inilalagay na personal na impormasyon. At ang mga tao. Napansin ko na ang mga ganitong klase ng lugar. Kung saan ang mga taong may kaparehang pag-iisip tulad ko ay pumupunta at nagpo-post ng lahat ng kanilang mga ideya at lahat ng bagay. Nagpo-post ka ba? Nag-post ka na ba ng mga bagay? So, binabasa mo lang ang mga post ng ibang tao? Oo, hindi pa ako nagpo-post. Nag-scroll at nakipag-chat lang ako. Hindi talaga ako nakipag-ugnayan kahit kanino. Basta nakita ko lang ang mga bagay na ito. At ibig kong sabihin, sa una, nakakadili talaga kapag nakita mo ito. Magpapaisip ka, bakit may mga taong nagpo-post ng ganitong nakakakilabot na bagay? At sa tuwing nakikita mo ito, naisip mo, buti na lang hindi kasing sama nung isa. At dumating sa punto na nagbabago na ito mula sa hindi ko alam kung saan, pero minsan nakakahanap sila ng kompromiso. Tinanong ng mga detektib kung pakiramdam niya ay kinokontrol siya ng mga tinig mula sa labas, sagot niya ay wala. Lahat ng desisyon ay kanya at sabi niya siya mismo ang halimaw na iniisip nilang siya nga. Kaya hindi mo kailanman naramdaman na finokontrol ka ng kahit ano o kahit sino. Ang mga desisyon ginawa mo ay sarili mong desisyon. Tama ba? Sarili mong kagustuhan.
sa kasamang palad o. Sana talaga may maisip akong dahilan tulad ng sakit sa pag-iisip o anumang makakapagpaliwanag ng aking ginawa. Ano sa tingin mo ni isipin ng lipunan tungkol sa ginawa mo kay Jessica? Hindi ko alam tungkol sa lipunan dahil hindi naman talaga ako naging magaling dyan. Pero alam ko na sa sarili ko. Isa akong halimaw. Sa mga nagawa ko? Ako wala akong maisip na masangkop na salitang maglalaraman dito, kundi masama. Sinasabi mong masama? Masama. Ang dahilan, ang buong dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihan ang nanay ko na pumunta rito ay dahil kasi gusto ko lang. Alam ko kung gaano kalaki ang mali ng ginawa ko at alam ko na wala na akong magagawa para mabawi ang kahit ano mga gawa ko noon. At ang tanging klase siguro ang taming aliw o ewan ko kung paano ipaliwanag ang platinum. Salita. Para magkaroon ng kahit anong uri ng kapalatagan ng pamilya Ridgway, kailangan nilang makita na ang gumawa nito ay napanagot. Kaya oo, sa tingin mo ka? Sa tingin mo ba, Austin, deserve mong makuha ang hustisya? Ikaw? Oo, ang ibig ko sabihin, ikaw ang nagbanggit ng salitang hustisya. Sinabi mong para makita nilang hustisya. Kung anong meron siya, ibig ko sabihin, ginagamit nila ang salitang hustisya. Para kay Jessica sa balita ng madalas, pero ikaw ba ay... Tinutukoy mo ba ay parusa para sa iyo? Sa totoo lang, hindi ko alam dahil hindi ko kilala ang pamilya Ridgway, pero... Ang tanging alam ko lang talaga ay na... Kailangan nilang mabuhay na alam nilang may taong katulad ko na malaya pa rin, gumagala at kung ano-ano pa. At ang ibig ko sabihin, wala na akong balak na saktan pa ang kahit sino pagkatapos ni Jessica. Yun na yun. Napagtanto ko na lahat ng aking naisip, lahat ng anumang bagay na anumang maling akala, anumang mga idea na meron ako tungkol sa... Tulad ng sinabi mo, yung sexual na pantasya na yun siguro ay sobrang mali. Noong Nobyembre 2013, humarap si Austin Sigg sa hukom at umamin sa pagpatay, pagdukot at tangkang pagdukot. Kapalit nito, tinanggal ng mga piskal ang parusang kamatayan bilang opsyon. Si Austin Sigg ay hinatulan ng habambuhay na kulong na may posibilidad ng parole pagkalipas ng 40 taon. Pero nanatili ang mga tanong mula sa silid ng interview. Paano nagagawa ng teenager ang ganitong kasamaan? Dahil ba ito sa pornografiya, pag-iisa o matagal ng pagkahilig sa dilim? Tama ba si Austin Sigg sa pagtawag sa sarili niyang halimaw? Isa lang ba siyang taong hindi maipaliwanag at hindi na matutulungan? Isa siyang maliit na sanggol o apo at palagi siyang naging pinakamatamis na batang lalaki sa buong mundo. Narinig mo na ba yung dati, siguro? Hindi maaari, hindi ko alam. Talaga bang iniisip mong alam nila? Sa totoo lang, oo. Lalo na sa paraan ng kilos nila. Alam mo, baka sadyang baliw lang ako, pero alam mo, isa akong nanay. Alam ko kung gaano ako masasaktan doon, lalo na't paborito niya lagi si Austin. Para sa pamilya ni Jessica Ridgway, simple lang. Wala na ang anak nila at walang paliwanag na maibabalik pa siya. Pero siniguro nilang hinding-hindi siya malilimutan. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagkaisa ang komunidad na parangalan siya. May itinayong palaruan sa kanyang paaralan kung saan pwedeng tumawa at tumakbo ang mga bata, tulad ng dati niyang ginawa. Nagpatayo ng hardin ng alaala sa kanilang barangay para maalala siya ng pamilya,
lalo na sa sanay ikalabing-isang kaarawan niya. Enero 23, 2013, ipinangalan ng lungsod ng Westminster sa kanya ang isang parke, Jessica Ridgway. Nakatayo ngayon ang Memorial Park sa kanto ng 100 at 2 Avenue at Sim Street. Ilang minuto lang mula sa lugar kung saan siya nakatira noon at ilang minuto lang din mula sa lugar kung saan siya kinuha. Lugar ito ng lila na bulaklak, paborito niyang kulay, kung saan nagtitipon ang komunidad tuwing Oktubre para magpalipad ng lobo at magsindi ng kandila. Isang lugar ito para alalahanin ang 10 taong gulang na batang babae, masigla, masaya at mahiyain, hindi dahil sa pagkamatay niya, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Sa parke na ipinangalan sa kanya, nananatili ang kanyang diwa. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.